nagdeklara ng state of calamity sa isang bayan sa bansang Brazil. Maraming bahay at gusali na kasi ang nasira dahil sa pagsulpot ng mga sinkhole. Ano nga ba ang mga sinkhole at bakit nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? Halos gumuho ang mundo ng mga residente ng bayan ng Burito Cupu sa Maranhão, Brazil nang ang kanilang mga tahanan nilamon ng lupa. Nitong mga nakaraang linggo kasi, nagsulputan sa kanilang lugar ang mga sinkhole. Ang sinkhole ay isang butas sa lupa na nabubuo kapag ang bato sa ilalim o yung tinatawag na surface rock ay natutunaw o nalulusaw ng tubig. Ang mga surface rock ay madalas mga limestone na mabilis mag-erode kapag ito'y dinadaluyan ng tubig. Ang mga sinkhole ay maaari ding mabuo kapag ang bubong ng isang underground na kuweba ay gumuho o mag-collapse. Ang tawag sa type ng sinkhole na ito ay cenote. Sa kaso naman ng mga sinkhole sa Buriti Cupu, mas lumala daw ito dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong mga nakaraang araw. Dahil sa mga sinkhole, ilang mga bahay at gusali na rin ang nasira. Mahigit 1,000 residente na rin ang apektado. Kaya ang municipal government ng Buriti Cupu nagdeklara na ng state of emergency. Dito sa Pilipinas, may ilang sinkholes na rin ang naitala, gaya ng isang ito na sumulpot sa Sales Road sa Pasay nito lang nakarang taon. Bunso dito ng water leakage ng isang pipeline. Naantala naman ang biyahe ng mga motorista ng Hinabangan, Samar sa paglitaw ng isang sinkhole sa kabaan ng National Highway sa Barangay Osmeña dito lang nakaraang buwan. Pero alam niyo ba kung saan makikita ang pinakamalaki at pinakamalalim na sinkhole sa buong mundo? Ito ay ang Shaoxai Changkeng o Heavenly Pit sa Chongqing, China. May lalim itong 660 meters. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Malaking balita nitong mga nakaraang araw ang isang asteroid na posibleng tumama sa ating planeta. Ano na kaya ang latest update dito? Maraming naalarma kamakailan nang mapabalitang isang asteroid daw ang maaring tumama sa ating planeta sa 2032. Ito ang asteroid 2024 YR4 na tinatayang nasa 130 hanggang 300 feet ang laki. Dito lang nakaraang linggo, nasa 3.1% pa ang posibilidad na tumama ito sa ating planeta. Kung nagkataon, ang impact daw nito may hahalin tulad sa isang nuclear explosion. 500 beses din daw itong mas malakas kaysa sa Hiroshima bomb. Mayroong magandang balita, matapos ang masusing pag-aaral ng Center for Near-Earth Object Studies ng NASA sa trajectory ng 2024 YR4. Sa linggong ito, napag-alaman ng impact probability ng naturang asteroid na sa 1 in 20,000 o 0.005% na lang daw. Level 0 na ito sa Torino Impact Hazard Scale. Ibig sabihin, hindi na ito banta sa ating planeta. Pero alam niyo ba, hindi lang ito ang asteroid na pinapangambahang tatama sa Earth, isa ring asteroid ang nadiskubre at itinuring ito noon na most hazardous asteroid na maaaring tumama sa Earth sa 2029 o 4 na taon na lang mula ngayon. Anong asteroid ito at may dapat kaya tayong ipangamba? Kuya Kim, ano na? Ito ang asteroid 99942 Apophis Near-Earth Object na nasa 1,100 feet ang laki. Nang madiskubre ito taong 2004, tinuring itong isa sa most hazardous asteroid sa ating planeta. Maaari kasi itong tumama sa Earth sa 2029. Pero sa tulong ng isang radar campaign observation noong March 2021 at precise orbit analysis, napag-alaman ng mga eksperto ng Apophis gaya ng 2024 YR4, wala na ring risk na tumama sa Earth sa susunod na isang siglo. Thank you, Lord. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga meron ng hawak na Philippine passport dyan, alam niyo bang sa bawat pahina nito, may nakatago pa ng mga imahe at simbolo na nagpapakita ng kultura nating mga Pilipino. Saan banda ba rito kamo? Panoorin ang ulat na ito. Nagliwanag ang mga mata ng mga netizens nang mapanood ang viral TikTok video na ito nang isinalang kasi ni uploader ang kanyang passport sa ilalim ng UV o ultraviolet light. Tumambad sa kanya mga nakatagong makukulay na disenyo sa mga pahina na ngayon niya lang nakita. Gaya ng manunggul jar sa page 18, tamaraw sa page 19, mga mangga mula sa Guimaras sa page 24, butanding sa page 28, at mga sumasayaw ng tinikling sa San Juanico Bridge sa page 31.
Ang nag-upload ng video, ang taga Santa Rosa, Laguna na si Christopher. Paano mo naman ito na-discover, Christopher? Nagtitingin po ako ng mga video. May lumabas po na Canada passport. Kaya po nalaman ko po na baka sa Philippine passport, meron din pong ganong klaseng features. At ng kanya raw itong sinare online. Ang dami na po na nag-shares, tapos nag-comment. First time lang din po ata nila malaman na may ganun palang features yung passport natin. Pero bakit naman kaya may tila nakatago mga imahe at disenyo sa ating pasaporte? Kuya Kim, ano na? Ang passport ay isang travel document na ini-issue ng gobyerno ng isang bansa bilang patunay sa pagkakakilanlan at nasyonalidad ng isang mamamayan. Hindi tayo legal na makakalabas ng Pilipinas at makakapasok sa ibang bansa kung wala ito. At ang mga simbolo naman ng ating passport na makikita lamang sa ilalim ng UV light, hindi lang basta disenyo. Isa kasi ito sa napakaraming security features ng ating Philippine passport. Ang mga nakatagong simbolo sa mga pahina na ginamitan ng invisible UV fluorescent ink at threads, paraan para hindi basta-basta mapeke ang mga pasaporte. Isa rin to sa tinitignan ng mga otoridad para malaman kung totoo ang hawak mong passport. Pag may doubt yung immigration official, ginagamitan niya ng UV light para tingnan niya yung mga security features, kung intact. It started sometime in 2017, 2018. Yun po yung isa ring magandang dulot ng mga security features nito. Kahit saan ka pumunta, anywhere in the world, you carry those symbols of being a Filipino. Pero alam niyo ba na nasusukat din ang lakas ng isang pasaporte base sa kung ilang destinasyon ang maaring puntahan ng may-ari nito na hindi kinakailangan ng visa. Pang ilan kaya ang ating pasaporte? Ang mga Philippine passport holder may visa-free access sa 65 countries at territories. Kaya ayon sa Henley Passport Index, pang 72 ang Philippine passport sa most powerful passport sa taong ito. Singapore naman ay nanguna sa listahan sa taong ito na may visa-free access sa 193 countries. Sana all. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanod ng mga tanong ang isip ng isang diving coach. Habang sumisisid kasi siya sa pusod ng dagat, may nakaengkwentro daw siyang isang isdang may veneers. Abot tenga raw talaga ang ngiti ng freediver na si Abel sa tuwing siya'y nasa dagat. Mas na-inlove ako sa dagat. Kasi parang ang gaan-gaan mo. Ang dami mo nakikitang sea creatures. Pero nang sumisid kumakailan sa Apo Reef sa Occidental Mindoro, hindi niya raw magawang ngumiti. Naunahan daw kasi siyang gawin ito ng isang isdang kanyang nakaengkwentro. Ang isda raw kasi parang nakangiti. Nagulat ako, ang laki pala ng ngipin niya. Hindi ko na-expect na sobrang laki. Halos kasing laki ko na rin siya. Tila pinasikat pa raw nito ang kanyang mga ngipin. Sobrang laki ng ngipin niya. Hindi niya natatago yung ngipin niya. Talagang nakalabas lang. Pero anong isda nga ba ang na-videohan ni Abel? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang marine biologist, ang nakaengkwentro ni Abel isang green humphead parrotfish o Bolbometopon muricatum. Ang green humphead parrotfish ang pinakamalaking species ng parrotfish na maaaring umabot ng 1.5 meters ang haba. Maaari din silang tumimbang ng hanggang 75 kilos. Ang mga adult green humphead parrotfish nagde-develop ng pulbous o nakausbong ulo. Meron silang distinctive na head bump. Ito ay ginagamit nila upang mag-assert ng dominance, nag-uuntugan, at yung may pinakamatigas na ulo, siya yung magiging boss ng group nila. At kaya raw tila nakangiti ang nakaengkwentro ni Abel ay dahil ang mga teeth plate ng adult green humphead parrotfish naka-expose daw talaga. Hindi kasi ito natatakpan ng buo ng kanilang upper lip. Mukha nga silang nakasuot ng postizo or veneer sapagkat ginagamit nila to scrape off algae or slime or bacteria or sponges or sometimes to crunch through corals na kanilang kinakain. Masaya ako kasi nakakita ako ng ganong species. Kasi hindi naman siya madalas makita sa normal na dagat lang. Sila ay considered na vulnerable species ng IUCN kaya bawal natin silang uliin or kainin. Sila ay nagko-contribute sa biodiversity. Pero kung palakihan naman ng ngipin, anong isda kaya ang nakabingwit sa titulo? Kung ang ating pagbabasihan ay ang laki ng ngipin, kumpara sa laki ng ulo, ang sasakmal sa titulo ng isdang may pinakamalaking ngipin, ang mga Sloan's viperfish o Chalonius sloani. Ang laki ng ngipin nito lagpas kalahati ng laki ng kanyang ulo. Kapag sinara naman nila ang kanilang bibig ang kanilang ngipin, nag-overlap pa sa kanilang jaw. Ganon to kahaba. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Who would have thought na ang kahoy ng mahogany ay pwede palang gamitin para makabuo ng motor? Bakit nga ba madalas gamitin ang kahoy na ito sa iba't ibang mga gamit?
Kuya Kim, ano na? Habang nasa gitna ng traffic sa Pangasinan, napawow ang isang motorista sa kanyang naspatan. Sa kabilang linya kasi, makikita ang isang rider sa kanyang wooden motorbike. Bukod pa sa kanyang motor na gawa sa kahoy, nakasuot din siya ng hand-woven o bayong bag. Very Pinoy. Out of curiosity, tinanong ng video uploader na si Zeus ang driver. Anong kahoy gawa yan? Mahogany yan. Yung pogi guys, oh. Ani Zeus, itong unang pagkakataon nakakita siya nito at di niya akalaing pwedeng gumamit ng kahoy sa mga motorbike. Gaano nga ba katibay ang kahoy ng mahogany? Kuya Kim, ano na? Ang kahoy ng mahogany ay galing sa tatlong tropical hardwood species na indigenous sa Americas. Dahil sa kanyang kulay at tibay, madalas itong gamitin para sa iba't ibang mga kagamitan. Sa Janka Hardness Scale, nasa pagitan nito ng 800 to 1,100 lbf o pounds force. Kaya nitong i-withstand ang pressure. At may moderate resistance sa pagkasira o bulok at insect infestation na siyang dahilan kung bakit kaya nitong tumagal ng mahabang panahon. Pero alam niyo ba na may klase ng mahogany na native sa Pilipinas? Ito ang Tuuna calantas o kilala sa common name na kalantas o Philippine mahogany. Sa kasalukuyan, nanganganib na itong maubos dahil sa habitat loss. Ang ating mga likas na yaman, kailangan nating mas pahalagahan at pangalagaan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.